Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makamulang balita ngayong araw. Hindi dapat mabahala ang Pilipinas kahit pa may naitala ng positibong kaso ng super flu variant sa bansa ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. Sa ulat ng kalihim, 17 cases na ang bagong influenza subclass. Ang natukoy batay sa review na ginawa ng Epidemiology Bureau data ng DOH. Natuklasan ito sa Metro Manila, ngunit lahat anya na mga tinamaan ito ay nagsigaling na. Paalala ng DOH, lalo na sa mga may trangkaso, gawin ang kaukulang mga hakbang at pag-iingat at pagpapagaling para hindi makahawa sa iba. Actually, we've detected the super flu here. Since we reviewed our Epidemiology Bureau's surveillance of flu cases, and we've actually detected about July-August about 17 cases that were determined to be of the new subclass of the super flu. All of them have recovered. Hataw Balita ngayon. Hindi pipigilan ng Department of Health ang sinuman na lumapit sa mga halal na lingkod bayan para sa medical financial assistance sa pamamagitan ng Guarantee Letter o GL. Pero ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi na kailangan ng Guarantee Letter sa DOH hospitals dahil ipinatutupad na ng pamahalaan ng Zero Balance Billing Program. Ayon sa kalihim, inaasang bago matapos ang Enero o sa kalagitnaan ng Pebrero ay ilalabas na nila ang guidelines para sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. May anya nilang ipatutupad ang Section 19 na nakasaad sa 2026 General Appropriations Act na nagbabawal sa mga politiko na sumali sa mga pamamahagi ng anumang uri ng financial aid. So sa taong bayan, zero balance billing na po ang inutos ng presidente. Bayad na ang bill nyo. Kahit 2 million, 2.7 million yung malaking bill na binayaran ng DOH para sa pasyente. Zero balance. Magpa-admit kayo sa basic accommodation at zero balance po. Hindi kayo withhold ng treatment. Treatment will be given to you. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ng House Committee on Public Accounts na gagawa ng mahakbang ang Kamara para hindi mapanghimasukan ng politika ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa publiko sa ilalim ng 6.793 trillion pesos 2026 national budget. Tiniyak ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang congressional oversight at hinikayat din ito ang partisipasyon ng publiko para matiyak ang transparency at pananagutan sa paggamit ng kaba ng bayan. Kabilang na rito ang pagtitiyak na maipatutupad ang pagbabawal sa mga politiko na manghimasok sa pamamahagi ng mga tulong pinansyal ng pamahalaan. Kasabay nito ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng masusing pagbabantay ng Kongreso, katuwangang publiko sa mga ahensya ng pamahalaan. Whether congressman man yan, senador man yan, mayor man yan, lokal na official man yan. Kasi nga, syempre, very explicit yung pong prohibition na dapat hindi po kasali yung pong mga politiko dito. Hataw Balita ngayon. Agad na pinabulaanan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Senator Marcos, pinipigilan umano na ungkatin ang posibleng pagkakasangkot ng ilang mataas na opisyal ng pamahalaan sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Senator Soto, walang nagbabawal ng kahit ano o sa kahit sino sa Senado kaya't pawang imbento lang anya ang mga pahayag na ito. Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson, bilang paggalang sa lahat ng mga senador ng 20th Congress at mga kawani ng Blue Ribbon Committee, pinili niyang huwag nang patulan ang tinawag niyang unfair, hindi totoo at walang basehang mga akusasyon ni Senator Marcos. Pero sa totoo lang, nag-give up na ako eh.
dito sa flood control investigation, mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Hataw Balita ngayon. Wala pang impormasyong natatanggap ang Independent Commission for Infrastructure o ICI mula sa Malacanang na bubuwagin na umano ang Independent Investigating Body ayon kay Executive Director Attorney Brian Kate Husaka. Kaugnay nito, nauna na ang inihayag ng palasyo kahapon na patuloy ang trabaho ng ICI sa investigasyon sa flood control projects anomaly. Nauna na ang ipinahayag ni Senator Amy Marcos na wala ng ICI matapos mabalitaan ang umano'y nakatakdang pagbuwag nito pagsapit ng Enero ang 1 ngayong taon. Paliwanag ng Senadora, wala na rin naman ang mga commissioner nito matapos mag-resign si former Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson noong December 15 at si Commissioner Rosana Fajardo nitong katapusan ng Disyembre. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Hataw Balita ngayon. Samantala, malaya ang sinuman na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte simula February 6, 2026. Ito ang petsa kung kailan magtatapos ang 1-year ban sa paghain ng reklamong impeachment laban sa opisyal batay sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung maghahain ulit ng impeachment case laban kay BP Sara, nakabatay ito sa katotohanan at accountability. Hindi sa anumang pangako gaya ng paniniwala ni Senator Amy Marcos na ang pork barrel umano sa 2026 budget ay posibleng magamit upang isulong ang panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na desisyon ng Supreme Court kaugnay ng apela ng Kamara sa desisyon nito sa impeachment case laban kay BP Sara. Impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised. No? Impeachment proceedings are based on quests for truth and accountability, particularly on the use of confidential funds. No? So the basis for the impeachment last year has not changed actually for 2026. So if House members or civil society would want to file it again, as soon as the 1-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Senator Amy Marcos na walang dudang matutuloy ang paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na buwan ng Pebrero. Naudlot ang kasong impeachment noong nakaraang taon matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment na isinampa ng House of Representatives sa Senado laban sa pangalawang Pangulo sa darating na Pebrero 6, 2026. Matatapos na ang 1-year ban ng Korte. Kaya doon pa lamang maaring isampa ang panibagong impeachment case laban kay BP Sara. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Marcos na kung matuloy man ito ay gagawin nila ang kanilang trabaho bilang Senator Judge sa impeachment trial. Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na I believe so. Magugulat ako kapag hindi. Lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng
katibayan laban sa kanya, kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative pa tayo at this point. Hataw Balita ngayon. Patuloy umanong ginagampanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang tungkulin bilang mambabatas kahit pa matagal na itong hindi nakikita sa Senado. Ayon kay Senator Amy Marcos, magdadalawang buwan nang hindi nakikitang personal sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil dito marami ang nagtatanong kung nasaan na ang senador at kung nakakaapekto ba ito sa kanyang mga trabaho. Wala namang iba pang detalyeng ibinigay si Senator Marcos kung ano ang dahilan ng senador sa kanyang hindi pagpapakita o kung kailan siya babalik. Ang alam ko, nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin eh. Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, 5,594 ang pumasa sa bar examinations, nakatumbas ng 48.98% passing rate mula naman sa 11,425 na kumuha ng exam batay sa resultang inilabas ng Supreme Court kahapon. Ang top 1 ay si Jendroniel Ray Sanchez mula naman sa University of the Philippines Diliman College of Law na nakakuha ng 92.70% rating. Top 2 at 3 ay mula naman sa University of Santo Tomas, Manila. Top 4 mula naman sa De La Salle, Lipa at top 5 ay galing sa University of Santo Tomas, Manila. Sa kabuuan, 6 na nasa top 20 ay galing sa UP Diliman at 4 sa UST Manila. Aminado si Justice Lazaro Javier na nananatiling isa sa pinaka-mahirap na bar exam sa buong mundo, ang Philippine Bar Examinations. The others, they already do multiple choice. But the Philippines, I think, our bar is the hardest of all. Very, very challenging and very much different from the rest of the world. Hataw Balita ngayon. Naresolba na ng Philippine National Police o PNP sa tulong ng Internal Affairs Service ang nasa mahigit sa 4,000 kasong administratibo ng mga pulis. Sangkot dito ang nasa 6,000 pulis kung saan mahigit 1,000 ang naalis na sa serbisyo. 1,101 sa mga ito ang Police Commissioned Officer o mga opisyal, 5,229 ang Non-Commissioned Officer at 197 ang Non-Uniformed Personnel o NUP. 1,120 na ang inalis na sa serbisyo habang nasa 1,425 na pulis naman ang pinatawan na ng suspensyon. Nasa 133 na kaso naman ang pinatawan ng parusang demotion. Pinagsabihan naman ang nasa 351 kaso, 37 kaso naman ang binawian ng sweldo, 36 ang pinatawan ng restriction at 51 kaso ang tinanggalan ng pribilehiyo. Importante dito, kapag nagkasala, dapat parusahan. At yun na rin ang sinabi ng ating Chief PNP, zero tolerance for misconduct. Hataw Balita ngayon. Iginiit naman ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na tama lang ang ginawang aksyon ng nanitang enforcer sa anak ng transport vlogger na si James Dicken. Sinita ng traffic law enforcer ang anak ni Dicken sa Skyway Stage 3 noong December 18, 2025 dahil sa pagtawid sa solid yellow lane para makalabas sa Quezon Avenue exit. Ayon sa LTO, kapag ganito ang nagawang paglabas ng isang driver, pasok na ito sa kategoryang reckless driving at hindi ang idinadaing ng vlogger na dapat sana ay improper lane change o di kaya ay disregarding traffic signs. Sa isa na gawang investigasyon ng LTO hinggil sa mga reklamo ni Dicken na kanyang ipinost sa social media, lumabas na walang kaukulang papeles ang sasakyan na minamaneho ng kanyang anak nung oras na ito ay masita sa Skyway. So ito, nag-submit din kami ng subpoena
kay Mr. Deakin doon sa kanyang anak kung bakit siya dapat magpaliwanag na hindi siya dapat i-charge ng reckless. Kung tutusin, kasi dapat double reckless yun eh, kasi yung sasakyan mo walang papel eh, hindi registered. Tapos ito pang nangyari, kitang-kita nyo naman dito. Hindi nababahala sa Canadian Prime Minister Mark Carney kung sakali magtumaas ang produksyon ng Venezuelan oil matapos na maaresto ng Estados Unidos si Nicolas Maduro. Kampante naman si Carney na kayang tapatan ng Canada ang naturang langis ng Venezuela. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Positibo pa rin si Prime Minister McCartney sa kinabukasan ng langis ng Canada sa kabila ng banta ng paglakas sa produksyon ng Venezuelan oil. Bagamat suportado ni Carney ang pagkakaaresto sa dating leader ng Venezuela na si Nicolas Maduro, na aniya ay nagbukas ng daan sa demokratikong transition sa Venezuela. Hindi nito nakikitang isang banta sa oil sector ng Canada dahil nananatiling competitive ang langis ng Canada. Ang Canadian oil ang pangunahing ini-export o ibinebenta ng bansang Canada at ang malaking kliyente nito ay ang US. Dahil sa posibleng pagkontrol ng US sa oil production ng Venezuela, nanganganib na mawala ng malaking kliyente ang Canada. Gayunpaman, sinabi ni Carney, bahagi na ng kanilang plano na mas palawakin ang kanilang oil exportation sa Asia. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Tila tumataas ang tensyon mula nang muling igiit ni US President Donald Trump ang posibleng pag-angkin nito sa Greenland. Sa gitna ng nasabing usapin, inaasahang bibisita sa Greenland ng dalawang mataas na opisyal ng Canada habang pinaghahandaan ng Ottawa ang pagbubukas ng isang diplomatic post doon. Ito ang humahataw na balita ni Crespo Gaban. Nakatagdang bubisita sa Greenland sa unang bahagi ng Pebrero si Canadian Foreign Minister Anita Anand at si Governor General Mary Simon. Kasabay ng pagbisita, inihayag na rin ng Canada ang plano nitong magbukas ng consulate sa Greenland bilang bahagi ng mas malawak na presensya nito sa Arctic region. Sa pagpupulong sa Paris, France, binigyan diin ni Prime Minister Mark Carney ang pagrespeto sa pasya ng Greenland. Pinuri naman ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen ang paninindigan ni Carney at ipinahayag ang tiwala na kayang panatilihin ng NATO ang seguridad sa Arctic sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga kaalyado. Samantala, nagpahayag naman ang ilang bansa sa Europe at Canada ng suporta at pagkikiisa sa pagdepensa sa soberenya ng Greenland na isang Inuit self-governing territory ng kaharian ng Denmark. Sa isang joint statement, binigyan diin ng mga leader ng France, Germany, Italy, Poland, Spain, Denmark at United Kingdom na ang Greenland ay pag-aari ng kanyang mga mamamayan. Nilinaw sa pahayag na tanging ang Denmark at Greenland lamang ang may karapatang magpasya sa anumang usaping may kaugnayan sa kanilang teritoryo. Crespo Gaban, humahataw sa balita ngayon. Sa kabila naman po ng mataas na bilang ng domestic violence sa Marshall's Island, nananatiling kokonti ang mga kakaibang humihingi ng proteksyon. Mga kababaihang humihingi ng proteksyon mula naman sa korte laban sa kanilang mga abusadong partner. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Ayon sa datos ng High Court, 6 na kababaihan lamang ang nagsampa ng petisyon para sa Temporary Protection Order nitong 2025. Bahagya lamang ang naging pagtaas nito mula noong 2024, kung saan iisang kaso lang ang naitala na siyang pinakamababang datos sa Marshall Islands. Ayon sa World Health Organization o WHO, tinatayang 38% ng mga kababaihang may asawa o kinakasama na may edad 15 hanggang 49 ang nakaranas ng domestic violence at 19% dito ay nakaranas lamang nitong nakalipas na 12 buwan. Ilan sa mga tinuturong dahilan kung bakit hindi nagsusumbong ang mga biktima ay ang nakagisnang kultura tungkol sa pananakit bilang pagdidisiplina.
ang paninirahan sa pamilya ng lalaki at ang hiya o takot na mapahiya sa sariling pamilya. Bagamat may kaunting pagtaas ng mga kasong naitala noong Disyembre, nananatiling hamon ang paghikayat sa mas maraming kababaihan na magsalita at humingi ng tulong laban sa karahasang kanilang nararanasan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Posibleng payagan ng United States Appeals Court ang pagsampa ng mga kaso laban sa malalaking social media companies na umano'y dinisenyo ang kanilang mga platform upang maging addictive para sa mga kabataan. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Umapila ng Meta Platforms at iba pang kumpanya ang 3-judge panel ng 9th U.S. Circuit Court of Appeals na baliktarin ang kanilang desisyon na harapin nila ang mahigit 2,200 kaso na inihain laban sa kanila ng mga estado, lokal na pamahalaan, school districts at ilang individual. Iginiit ng mga kumpanya na protektado sila ng Section 230 ng Communications Decency Act ng 1996 mula sa pananagutan. Subalit kinwestiyon ito ng mga hukom. Ayon sa mga nagdidemanda, ang mga kaso ay hindi tungkol sa user content, kundi sa mga feature at disenyo ng mga platform na iniuugnay sa paglala ng depression, anxiety at body image issues sa mga bata. Sinabi ni Circuit Judge Jacqueline Nguyen, maaari pa ring talakayin ang Section 230 sa susunod na bahagi ng litigasyon, habang binigyan diin na hindi malinaw sa batas ang ganap na immunity na inaangkin ng Meta. Dagdag ng isa pang hukom, kapag naglalaan ng ganap na immunity ang Kongreso, malinaw itong isinusulat sa batas na hindi naman aplikable sa kasong ito. Ang mga kaso ay pinagsama-sama sa isang federal court sa California na humihingi ng danyos, parusa at restitusyon, habang ipinapahiwatig ng mga tanong ng panel na mahirap mapahinto sa ngayon ang lumalawak na legal na labanan. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon. This time, makakapanayam natin sa oras na ito ang mayor po ng Kamalig Albay na si Mayor Carlos Erwin Caloy Baldo Jr. upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon sa kanyang nasasakupan, lalo't itinaas na po sa alert, if I'm not mistaken, alert level 3 ang Bulkang Mayon. Magandang umaga po, Mayor Caloy. Marhain aldaw po sa imo. Good morning po. Thank you for your time, Mayor. Mayor, give us update. Ano yung kasalukuyang sitwasyon diyan sa lugar nyo, ang Kamalig Albay, kaugnay ng aktibidad ng Bulkan Mayon? May mga barangay pa po ba kayo na namamonitor na inilagay na sa mas mataas na alerto, Mayor Baldo? Nasa alert level 3 po ang bayan ng Kamalig. Then yung mga tao po natin na nakatira po sa 6-kilometer danger zone ay nililikas po natin. Yung karamihan po nalikas na po natin. Pero may mga pamilya pa pong hindi po nakalikas pa. Ngayong araw po ililikas po natin lahat yun at delikado na po ang sitwasyon ni Bulkang Mayon. Okay. Mayor, by mentioning that, may pamilya pa na natitira, ilang porsyento pa ito and what's the reason? Kinapos ba sa oras o yung pamilya ayaw lumikas ng basta-basta? Baka iniisip nila mayroon sila mga maiiwan, like for example, baboy, baka, manok, yung kanilang mga pinagkakakitaan, Mayor Baldo. Gusto naman po lumikas pero hindi kasi sila nakasabay doon sa unang lista na dapat ililikas. Kasi dapat na ilista sila doon kasi may lista na talagang kung sino mga ililikas pero hindi sila nakasama kaya hindi nakababa. Kaya ngayong araw nag-ikot uli kahapon yung mga barangay official na mayroon pa pala natitira. Kaya ngayong araw po idilikas po natin sila at okay naman po sila ilikas kasi alam naman nila na delikado sila doon sa 6 kilometer. Okay. Handa po ang lokal na pamahalaan ng Kamalig sakaling kailanganin talaga ng preemptive evacuation. Ilang pamilya po yung posibleng pagsisilbihan nyo
doon sa mga evacuation centers na itinakda nyo. By the way po, saan ito mga evacuation centers na ito na paglalagyan nyo nito mga lumikas na mga mamamayan na naapektuhan nitong pagputok po nitong bulkan Mayon? Sa ngayon, may dalawa kaming evacuation center na nandoon po sa Barangay Bariu and Barangay Tagaytay. Bali, dalawang barangay din po yung naka-stay sa mga evacuation center na umaabot po na more or less 222 families ang ating ililikas lahat-lahat para po para safe po sila doon sa evacuation center nila. Kung itong 222, medyo manageable pa po ito kasi yung national agency tumutulong na din po, yung DSWD, tumutulong din po. Ngayong araw po darating din po si Secretary Gatchalian para po pag-usapan anong mga hakbang pa ang mga dapat gawin at kung anong mga kailangan pa ng mga pamahalaan para matulungan siguro ang mga lokal ng gobyerno para naman maibigay natin yung mga pangailangan ng mga IDPs natin. Okay. Kasi Mayor, kung lokal ng gobyerno lang po, lokal ng gobyerno lang po, syempre ikaw lang po talaga ang pondo namin. Okay. It's good thing that you mentioned that. I'm supposed to ask you yung mga challenges na harapin nyo. Hindi biro. Like for example, kung magtatagal ito, hindi biro itong gagampanan po ng local government. So, at this point, Mayor, pwede ba namin malaman kung sakasakali na hindi pa kayo matutulungan ng national government, hanggang kailan ang kaya nyong itulong dito sa mga maapektuhan? Kung kami lang po, mga ilang araw lang po ang pwede namin sagutin dyan. Kasi syempre, hindi lang po din si Mayon ang pinaghahandaan ta din po. Pag panahon na ng pagbagyo, talagang lagi naman po dinadaanan po ang Albay. Kaya talagang mahirap po kung lokal na gobyerno lang po. Kasi minsan, umaabot po ito ng mga 6 na buwan ang pag-stay ng mga IDPs natin sa evacuation center. Okay. Mayor Baldo, base doon sa experience nyo, kasi ako naman, doon lang naman sa katabi, I'm from Ligao, Albay. Now, base din sa experience nyo, kami ng mga bata, tinatanaw namin yan, yung ganong klase na nakikita natin ay hindi pa po yun ang pinagagambahan. Pero mayroon nga ang mga aktibidad na talaga naman pong nakakatakot na. Yung pagdalusdos na mga malalaking bato na talagang mapaminsala doon sa ating mga kababayan dyan. At this point po, batay doon sa inyong eksperyensya, ano yung mapanganib pa na inaasahan natin na maaring maranasan kapag nagpatuloy pa itong alert, itinaas pa itong alert level? Right now, it's alert level 3. Kung tumaas pa po yan, ano pa yung pinangangambahan? Hindi lang po ba yung nasa 6 kilometers danger zone ang pwedeng maapektuhan, Mayor Baldo? Kung tataas po ito sa alert level 4, extend po ito sa 7 kilometers danger zone. Kasi delikado din to kung talagang nakikita ng Seabox na talagang delikado na talaga si Bulkang Mayon, itataas po nila yan po sa alert level 4 para naman po maging safe ang mga tao. Ililikas po talaga natin to. Kaya kung ililikas po natin tong nasa 7 kilometers, aabot po ito ng more than 3,000 families po ang ililikas natin. Okay, medyo mahirap-hirap ang susuungin yung problema, Mayor Baldo, diyan sa Kamalig, Albay. Talagang kailangan nyo po ang immediate na tulong mula sa national government. At Mayor Baldo, at this point, may kasama po ako dito, si amigo Sherwin Kulubong para sa kanyang karagdagang katanungan. Go ahead po, amigo. Yes, maraming salamat, Ani. Magandang umaga po, Mayor. Ano po ang malinaw na direktiba po ninyo at paalala nyo po sa mga residente po ninyo na nasa mga danger zone po? Magandang umaga po, Sir Sherwin. Kumaga po, yung nasa 6 kilometers, kailangan po talaga lumika. Kasi delikado kasi kagabi, nakita po natin talagang medyo nag-clear si Mayon. May dumadaloy na talaga na mga lava. Delikado po ito. Sabi nga ng FIBA, umaabot na po ito sa more or less nasa 2 kilometers yung haba na rin ito na ang lava flow.
Sir, kamusta po yung seguridad po natin? Kung halimbawang meron ng mga inilikas, mahigpit ho ba yung security para yung mga inilikas hindi na makabalik o meron po kayong itinalagang window hour kung kailan po pwedeng makapasyal uli yung mga residente sa kanilang mga iniwang tahanan? Wala pong window hour po dito sa Mayon, pero may mga nakalagay na po na kapulisan doon po sa may boundary ng 6 and 7 kilometers. Alright, maraming salamat po. Back to you, Annie. Maraming salamat, amigo Sherwin. Mayor, once again, sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, lalo na yung kanilang mga kamag-anak na nandito sa Maynila na medyo nag-aalala. Ano yung gusto nyo sabihin? And at the same time, reminders din sa mga kababayan natin diyan sa Kamalig Albay. Go ahead, please. Yung mga kababayan natin na wala po dito, yung lokal ng gobyerno po, ginagawa naman po lahat na paraan para po maging safe yung mga kamag-anak at kababayan natin na madala po sila doon sa evacuation center. Kaya kung sakali man may mga kamag-anak pa po kayo na nandun po sa 6 kilometers, paki-advise naman po na magbaba na sila at mag-coordinate doon sa may kapulisan natin at sa mga barangay official na kung nandun sila, susunduin po sila para po dalhin doon po sa mga evacuation center na tinalaga para po sa kanila at aalagaan naman po sila doon at asikasuhin kung ano man po ang kanilang mga pangangailangan. Sa panguna po ni Kuya Daniel Nason, Mayor Carlos Erwin Caloy G. Baldo Jr., ang Mayor po ng Kamalig Albay, kami po ay nagpapasalamat. Mabalos po at good morning. Marahin Aldaw. Salamat po. Marahin Aldaw po. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, makakapanayam naman natin ngayong umaga si Director Claudio Yucot, Regional Director ng Office of Civil Defense Region 5 upang alamin ang ginagawang hakbang ng ahensya ngayong tumitindi ang aktibidad sa Bulkang Mayon. Magandang umaga po sa inyo, Director. Yes, good morning po at good morning po sa ating mga taga-subaybay. Okay. Sa kabila po ng nananatiling alert level 3, sa Bulkang Mayon, ano po yung pinakahuling assessment ng Office of Civil Defense Region 5 sa kasalukuyang sitwasyon po ng bulkan? Yes, kasalukuyan po tayong nakaantabay lamang kasi we are waiting for advisory from PBOX kasi there is always that possibility na yung alert level 3 ay pag-escalate o higher alert levels. In the meantime, evacuate na tayo ng 964 families or 3,515 individuals from the 6-kilometer permanent danger zone. So, after that, we are waiting, we're just waiting ng advisory ng PBOX just in case. But we are praying na huwag naman sana mag-escalate pa, but we are ready anytime. Okay. Director Yucot, may mga footages po na nakunan kahapon, if I'm not mistaken, alas 6:36 po hanggang alas 7. Alas 7 po ng gabi na nagpapakita ng crater glow o banaag, pati po yung incandescent lava dome at mga uson sa bunga, doon sa bunga galing. Gaano po ba ito kaseryoso? Base doon sa inyong pag-aanalisa at pakikipag-usap din sa PBOX. Ano ibig sabihin nito para sa publiko po? Yes, yung banaag or yung crater glow ay normal picture yan pag nag-albulol po si Mayon. Since nung ako'y nandyan na sa OCD5 noong 2018, ganyan na talaga siya. Pag pumuputok siya, meron siyang pag nag-collapse yung kanyang crater at naglabas siya ng debris, sa gabi kitang-kita yung apoy na dumalabas sa kanyang crater. Normal po yan. In fact, noong 2018 ay umabot tayo ng alert level 4. At ganyan talaga, it's normal occurrence sa kanya. At maraming pumupunta dyan sa around Mayon Volcano at nanonood ng fireworks na display niya.
At marami tayong mga restaurants dito sa palibot ng Mayon in the south and southwest portion ng Mayon. At nag-o-offer yung mga restaurants dyan ng good food at good sight para sa Mayon Volcano. Pag mayroong ganitong pagkakataon na nag-albuluto siya, naglalabas talaga siya ng, or nagpapakita talaga siya ng crater glow or banaag na tinatawag natin tuwing nag-albuluto siya. Okay. Anong specific na tulong po ng Office of Civil Defense? It's not easy. A while ago, we had an interview with Mayor Baldo ng Kamalig Albay. It's not that easy na mag-assist ka para sa evacuation ng maglikas ka ng napakaraming mga mamamayan na nandoon sa 6-kilometer danger zone. Kapag tumaas pa yung alert level, mas madami pang mamamayan ang ililikas. What is the particular help or assistance ng Office of Civil Defense sa kanila po? At sa kasalukuyan, in fact, ang Office of Civil Defense ay tumulong kami sa nag-coordinate para tulungan na mag-evacuate yung ating mamamayan. Noong 5 ng January, nag-meeting kami with presided by Governor Rosal himself at pinaprepare namin yung uniform services, yung kanilang mga trucks. Alam na kasi nila kung saan sila pupunta at aling bayan sila magsiserve. Dinidistribute na rin yung kanilang mga trucks. At tinutulungan namin yung ating mga kababayan na i-evacuate from inside the 6-kilometer permanent danger zone papunta sa kanyang mga designated na evacuation centers. So, ang na-evacuate natin ay 3,515. But in case na mag-escalate siya into higher alert levels, mag-evacuate tayo ng 79,000 individuals. Kung i-extend natin yung danger zone from 6 to 7 and up to 8. So, ganun kadami yung i-evacuate natin. But we are ready. Yung ating mga trucks ng uniform services natin ay naka-prepare, naka-antabay sila ngayon in case na mag-escalate tayo to alert level 4 or higher. Okay. Alis na natin sila doon sa danger area. Pagdating mo doon sa evacuation center, what is important now na ma-provide yung installation ng kanilang tubig? Mayroon ba tayong mga pinrovide din? Paano din po kayo nakakatulong para mag-install nitong tubig sa kanila? Water sanitation, anong kailangan natin dyan na tulong para ma-provide sila ng tubig? Yun po ang laging pinapanawagan. Every time na may mga disasters, tubig po at saka mga palikuran. Doon ba sa pinaglipatan ninyo, okay na po ba ito? In place po ba ito, Director Yucot? Yes, kasama po yun sa directive ng ating butihing gobernur na dapat maayos yung evacuation center, may tubig, malinis yung palikuran, malinis yung rooms ng evacuation. Ngunit hindi yan sapat. Kailangan pa rin ng tulong ng ating government services katulad ng DOH para sa water and sanitation. At yun ding ating iba pang mga non-government organizations katulad ng Red Cross ay tumutulong din. Noong nakaraang ay dapat-provide na rin ang OCD ng mga tanks para po sa mga apektadong mga munisipyo. At naka-install na po yon para sa pag-impact ng tubig. Tulong-tulong po kami, hindi po yan or yung pong ibang agencies ay yung kanilang mga expertise ay tinutulong po nila para po komportable ang ating mga mamamayan dyan sa kanilang mga evacuation centers. Okay. Director Yucot, ano ang final message nyo sa national government at sa local government? Speaking of assistance, tulong dito sa sitwasyon ngayon dyan sa Kamalig Albay. Go ahead, please. Yes.
paalala ko lang sa lahat na kailangan naming mag-cooperate para po sa ating mga kababayan. Nandiyan ngayon sa evacuation center at posible pang madagdagan yan pag sakaling mag-escalate into higher alert levels na tulungan ang ating mga kababayan na apektado dito sa pagtutok ng ngayon. Ganon din sa mga kababayan natin dyan sa outside of Bicol na gustong tumulong, pwede po silang pumunta direkta sa mga mayors ng ang apektado po ay 6 na LGUs, the cities of Tabaco, Ligao, and the municipalities of Malilipot, Daraga, Ginubatan, and Kamalig. Pwede po silang dumiretso sa mga mayors dyan parang iabot yung kanilang mga tulong. Ito po ay pagtutulungan ng mga tao para po hindi masyadong mahihirapan yung ating mga kababayan na nandiyan ngayon sa mga evacuation centers. Yun pong ating mga agencies na direktang involved katulad ng DSWD, DOH, at PBOX ay kailangan din pong tutulungan upang siguraduhin na yung ating mga kababayan dyan sa evacuation centers ay ligtas at komportable sa kanilang pamumuhay habang nag-aalabolo po ito si Bulkang Mayon. Okay. Sa panguna po ni Kuya Daniel Lason, Director Claudio Yucot, kami po ay nagpapasalamat. Director Claudio Yucot, again, good morning. Keep safe po. He is the Regional Director ng Office of Civil Defense Region 5. Maraming naaldaw. Mabalos po. Mabalos. Samantala, nag-collapse ang crater dome ng Bulkang Mayon kagabi na nagdulot ng tuloy-tuloy na pagdaloy ng pyroclastic density current o PDC at pagbagsak ng mga bato mula sa bunganga ng bulkan. Nagpakita rin ito ng crater glow o banag na umabot hanggang sa gitnang bahagi ng bulkan. Mula sa Legazpi City, Albay, may humahataw na balita si Ryan Salatandol live. Magandang umaga, Ryan. Hanggang saang mga lugar sa ngayon umabot ang pagbagsak ng mga bato at pagdaloy ng pyroclastic density current o PDC mula sa Bulkang Mayon na Ryan? Yes, amigo, magandang umaga. Yung nasaksihan natin na pagbuhos nitong pyroclastic density current at itong mga bato ay napunta mula sa bunganga ng bulkan hanggang dito sa Miisi Gali dito sa Daraga at napunta din hanggang sa 1.5 kilometer dito sa Bunga Gali dito sa Legazpi City at may napunta din sa may Basod Gali. Amigo, bandang alas 6:36 ng hapon kahapon nang nagsimula na mag-collapse ang lava dome sa crater ng Bulkang Mayon. Dahil dito tuloy-tuloy ang paglabas ng mainit na volcanic gas mula sa magma na nagdulot ng crater glow o banaag. Nakita rin kagabi ang pagbagsak ng mga bato at ang pagbuo ng pyroclastic density current o ozone na nagmumula sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang mga ito ay umabot hanggang 1.5 kilometer patungo sa Miisi Gali, 1.5 kilometer patungo sa Bunga Gali at 1 kilometro patungo sa Basod Gali. Tinataya ng PHIVOLCS na hanggang 1.5 kilometer mula sa bunganga ng Bulkang Mayon na iipon ang volcanic materials na inilalabas ng bulkan. Ayon sa ahensya, nagpapakita na ng senyales ng magmatic eruption ang bulkan. Mataas na rin ang volume ng lava flow at may hazardous
pyroclastic density current na maaaring makaapekto sa dalisdis ng bulkan. Pinaghahanda na rin sa posibleng ashfall kasunod ng mga ipinapakitang parametro ng Bulkang Mayon. Patuloy rin ang paalala ng mga otoridad na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng lava, pyroclastic density current, pagbagsak ng bato at iba pang volcanic hazards. Ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit dito sa bunganga ng Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, amigo. Ingatan nawa kayo dyan na Ryan at maraming salamat. Ryan Salatandol nag-uulat ng live mula sa Legazpi City. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 18, Talatang 15. Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 8 sa buwan ng Enero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa mga taga Bicol, diyan sa Kamalig, diyan sa Ligao at iba pang mga lugar, tabako, maapektuhan itong Mayon Volcano, ingatan nawa po kayo. Marahay na daw sa inyo. Sa ngalan po ng lahat na bumubo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. No more bati na, sabi ni Adet. Ako po, si Annie Rentoy. Kaya yung La Pastora family, hindi ko nababatiin. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.